Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mag-start, inanyayahan ko kayo na mag-pray tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ para po sa fast recovery at safety ng ating mga kababayan na nasalanta ng mga bagyo at para po sa kanilang namayapa na mahal sa buhay dahil hindi nakaligtas sa trahedya. Okay, so mag-pray tayo mga kababayan. And also, dito rin sa mga DDS, paalala lang ho, doon tayo mag-pray sa totoong Panginoon. Huwag kay Kibuloy, huwag kay Digong. Doon lang sa totoong Panginoon. And thanks God mga kababayan ko, ang Typhoon Uwan nakalabas na ng PAR or Philippine Area of Responsibility. At according po sa report ng Pag-asa, doon daw ito didiretso o tutungo sa Taiwan. Pero dahil malaki po ang coverage ng Typhoon Uwan, makakaranas pa rin po daw tayo ng ulan-ulan at saka hangin-hangin. For more details, let's watch this. So itong si Bagyong Uwan ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang 1:30 AM. Bagamat nakalabas na ito ng ating PAR, meron pa rin po tayong mga tropical cyclone wind signal na nakataas sa ilang areas natin kaya pinapangalanan pa rin po natin or tinatawag pa rin po natin siya sa ating local name na Uwan. At inaasahan din naman po natin papasok muli ito ng ating Philippine Area of Responsibility patungo na ng Taiwan. Sa ngayon, nananatili pa rin naman siya sa typhoon category at ito'y huling namataan sa laing 365 kilometers west ng Calayan, Cagayan. May taglay na lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot ng 150 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa forecast track neto natin sa si Bagyong Uwan, yun po nakalabas na siya ng ating PAR kaninang 1:30 AM at inaasahan natin hihina na rin ito sa susunod na oras bilang isang severe tropical storm at ito'y magla-landfall dito sa may Taiwan bilang isang ganap na tropical storm at ito'y magda-downgrade din into a tropical depression at low pressure area. Yes po, papasok po ulit siya ng ating Philippine Area of Responsibility pero dahil po ito'y makaka-apekto na rito sa Taiwan, hindi naman na din natin inaasahan na meron pa rin po itong direktang epekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero dahil po sa lawak na itong si Bagyong Uwan, posible makaranas pa rin na malakas na bugso ng hangin kahit nandito na po siya sa Taiwan, dito sa extreme northern Luzon, particularly dito sa may Batanes at Babuyan Island. So iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Dulot pa rin po ng mga hangin na posibleng dulot nito ni Uwan. Babalik pa pala ng Pilipinas mga kababayan? Siguro may nakalimutan. But according po sa report ng Pag-asa, wala na itong direktang epekto sa bansa natin. Meron lang sigurong nakalimutan mga kababayan. Siguro kanyang babalikan, pipitikin, kukurutin yung mga pasaway na tao sa bansa natin. Yung mga DDS, yung mga corrupt, yung DDS senators, at saka yung kanilang BP na kanilang puon mga kababayan. Pipitikin siguro at saka kukurutin kasi pasaway yung gonggong na yun eh. And also, pag-uusapan rin po natin yung nag-viral kahapon na very viral talaga na daw binasag ng Sierra Madre ang mata ng Super Typhoon Uwan mga kababayan, kaya daw nalusaw. But actually, hindi ako naniniwala dyan mga kababayan. Pero naniniwala ako na malaking tulong talaga ang Sierra Madre sa typhoon. Kasi di ba ang Sierra Madre, siya yung backbone ng Luzon, protector ng Luzon or guardians ng Luzon mga kababayan. Kasi di ba meron tayong tatlong mountains dyan. For example, yung Cordillera, yung Caraballo at saka itong Sierra Madre. Ang paniniwala ko, hindi nilusaw ng Sierra Madre, pero pinotektahan ng Sierra Madre ang mga tao, mga kababayan natin na nandyan nakatira malapit sa Sierra Madre mga kababayan at sa Luzon. So tayo po'y mananawagan na isave ang Sierra Madre at saka yung kanyang mga kapitbahay na mga mountains mga kababayan. Kasi di ba meron pong nagko-comment na magunggong talaga eh. According sa kanila, wala daw direktang tulong ang Sierra Madre mga kababayan. Wala daw direktang tulong ang Sierra Madre. Siguro yung nakapagsabi niyan, sila yung ditong nakabenepisyo sa mining industry. Walang ibang nasasabi niyan, kundi yung suportado nila yung mining or nagkakapera sa mining industry mga kababayan.
Correct me if I'm wrong, mga DDS, di ba? And also, meron nun pong ipinamakalat ngayon na old na balita, mga kababayan, na pinapanagot ho ng grupo ng mga DDS at saka yung grupo ng mga environmentalist, itong si PBBM at saka si dating Speaker Martin Romualdez. Di ba meron silang final po na petition na rate of kalikasan, mga kababayan, pinapanagot nila si PBBM. So, itong video na to, actually, ito'y luma, mga kababayan. If not mistaken, siguro mga 3 weeks na ba to? Pero ito ngayon ang kanilang ipinabakalat. For more details, let's watch this. Pinakokomento na ng Korte Suprema si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa petisyon for rate of kalikasan na ihain ng ilang abogado at environmentalist dahil sa mga sablay at ghost project ng pamahalaan sa flood control. Batay sa inilabas na notice ng SEC and Bank, bukod sa Pangulo na kinatawan ng Office of the President, pinasasagot din ng kataas-taasang hukuman ang Office of the Senate of the Philippines na kinatawan ni Senate President Tito Soto III. Giyon din ang Kamara na narepresenta noon ni Martin Romualdez. Kailangan ring magkomento ang Department of Budget and Management, DPWH, DENR, DILG, River Basin Control Office, mga local government units sa bansa at mga kontratista na nakakurba ng mga flood control projects ng pamahalaan. Okay, so alam niyo ba, mga kababayan, kung bakit ipinakalat na naman ito ng mga DDS? Kasi ipinapakita nila dito na si PBBM ang kanilang pananagutin sa nangyari sa Cebu City. Kaya nila ito ipinapakalat na naman ulit, mga kababayan, na meron na nag-file ng petition, writ for kalikasan, kasi gusto nilang pananagutin si PBBM and also Speaker Martin Romualdez. Di ba gunggong talaga, no? Dito natin nakikita na bubu at tanga ang mga DDS. Hindi naman si PBBM ang nag-left ng ban para paboran yung mining industry, mga kababayan. Sino? Diba si Digong? Siya yung nag-aproba kasi yan po ay sa panahon ni Digong, mga kababayan. Tapos ngayon, pinapanagot si PBBM dahil sa nangyari sa Cebu City, mga kababayan. Gunggong talaga eh. Sana no, itong mga DDS, magbasa-basa naman kung sino ang dapat sisingilin at pananagutin sa nangyari sa Cebu City. Mismo na nga, diba, si Gov. Pambari 4 ang nagsabi na merong anomalyang nangyari at talagang questionable yung ginawang flood control projects sa panahon ng 2019. Nalaman ho yan ni Gov. Pambari 4 na 2019 pa ang mga projects na yan. Tapos ngayon, pinagtatakpan nila yung sinabi ni Pambari 4, mga kababayan. Gusto lang pananagutin si PBBM. Gunggong talaga eh. Naalala niyo ba si Gina Lopez, mga kababayan? Yung dating sekretary ng DENR. Dahil pinigilan ni Gina Lopez yung mining sa Cebu City. Pero ayaw ni Digong, kaya kanyang tinanggal si Gina Lopez bilang DENR Secretary, mga kababayan. Kung nakinig lang sana si Digong sa mga sinasabi ni Gina Lopez, hindi sana mangyayari ang nangyari sa Cebu City. And also, may nakita rin po ako na balita, mga kababayan ko, and I think ito po'y pinagtatakpan at saka itinago ng mga DDS na meron na palang or marami na palang nagreklamo sa mining industry sa Cebu City, mga kababayan. Alam niyo ba kung ano ang ginawa ni Digong? Kanyang binastos yung nagreklamo na si nanay, mga kababayan. Inakusahan niya or pinag-iisipan niya na NPA daw, gunggong talaga eh. Kaya yan po ang isa sa rason kung bakit walang nagsasabi na Duterte resign sa panahon ni Digong, mga kababayan. Bakit? Kasi kapag ikaw ay magrereklamo or ikaw ay magrarally, pinag-iisipan ka agad na ikaw ay NPA, mga kababayan. So ano ang mangyayari? Pinaliligpit niya yung mga nagreklamo sa panahon ni Digong. So ito po ang nangyari, mga kababayan, kasi ang taga Cebu City punong-puno na. Dahil sa kagagawa ng mining industry sa Cebu City, nagkaroon ng landslide. So ito po ang inireklamo ni nanay na taga Cebu or taga Naga, mga kababayan. For more details, let's watch this. Mga opisyalis, asaman mo nga matubang diri sa presidente. Igtig butar, may kay mo mayon, butuhi ko. Asa naman mo ron? Kami gani akong kakurog from president nga gikan. Sus, maski matuog ko, nagkanang nagdaggan taon mi. Wala mi anha, paybawa, wala. Asa man na? Asa maran na? Basta nga among tuyo. Okay mi, wala mi pagkaon. Basta ihonong ang kwari. Gikan sa Grirak, sa Oling. Asa maruna? Ang apo cement, napasa iniyagan.
Stop Apo Cement Quarry. Maunay akong gipangayo. Wa mi nag-need og food. Na-need na mo nga stop lang ang quarry. Kay kung muliyok ang tao, makakaon mi. Thank you. Ako matuo ko manang. Thank you. Ayaw pagdali. Ako matuo ko din mo. Manawag ka mo to, wapo kay kolor. Magkinamot Dito, to. balas kayo. Dito ka siguro sa beauty parlor pagkitabo. Oo, muling. Nakapang-lipstick pagkukahat. Basta nga mo nga, stop ang Apo Cement. Asa mi nga, ma-secured mi. Nga naami, pagkanang tawag ani ba? Nga pag-asa nga, diha nimo nga, ihunong lang jud ang Apo Cement. Kay ang quarry gyud dili ang bagyo. Di may moto kay pila na mi katuig diha. Pila na uwan sa amo pang mga kapanahunan. Daghang bagyo na abot, walay landslide. Ug wala nagi-quarry. Asa man na? Di. Wala nagi-quarry. Sa amo magkagatiguangan. Na may matiguang diri sa unang panahon. Pilay bagyong naabot diri sa Cebu. Wala ta pero nay quarry. Nganong ningon ani mi karon? Asa na maron ang taga-apo ron? Sige. Adlok pa na mo. Thank you. Basta stop quarry. May pagka-training ni sa one. Mananabi sa one. Oh, sige. Mura manig. Oh, sige. Kinsa may NPA dire? Ha? Wa. Puro aktivista yun. Okay. Walay, ikaw, NPA dire? Bantay mo ha. Ano nga, walay nagsuporta sa NPA? Ikaw, ayaw mo anak. Mulit talikod na ko. Sultihan, muna ako ikabili ninyo. Sa 50 anyos pagsugod ni season, estudyante naminaw na may. Ako naminaw. Na ako'y you must understand nga langyaw ko. Mulangyaw ka na ikag-usa ka lugar mo, agig yung kagkalisod. So naagi na sa imo nga, nangalangyaw mi, kaya mi nakitaan nga rin nga, di manggaling malay may kayuta pa si gamay para pambalay. So nang langyaw mi. So na ako'y pagkaana, mo na ilang sulti mo, amigo na ako si season. Pero sultihan ta mo, kaila ko man ang tawhana, 50 anyos ng kikig-away sa gobyerno. Sa 50 anyos, unsa may ilang gipakita. Patay bala og lubong og sigig pangayo. 50 anyos ang mga putang ina. 50 anyos ang gihimo sige patay. Patyo ng dili ilang ni simpatiya nila magsigig pangayo sa mga nagtrabaho. Okay, so dyan na lang yan. Hindi niya sinagot yung hinanaing ng taga Cebu City, mga kababayan. Diba? Instead, pinag-iisipan ba niya na baka suportado daw ng NPA, mga kababayan, or baka mga realista. Yan kasi ang problema kay Digong. Tarantado talaga eh. Dito din nakikita kung gaano katarantado at saka kabastos itong si Digong, na instead, kanyang aaksyonan, pagkakinggan niya yung hinanaing ng taga Cebu City na ipastop yung mining industry. Pero ano ang kanyang ginawa, mga kababayan? Sinuportaan pa niya yung panawagan ng mga nakakabenepisyo ng mining industry. Diba? Nagpapatuloy pa rin ho sila sa quarry at saka marami pang mga mining na nangyayari, mga kababayan. Nandyan pa si Slater Yang. Kung nakinig lang sana si Digong sa hinanaing ng taga Cebu City, hindi sana yan mangyayari yung nangyari ngayon sa Cebu City, mga kababayan. At saka pasensya nga pala kasi Bisaya ang kanilang lingwaheng ginamit. Si Digong kasi hindi nagtatagalog eh. Kapag Bisaya, Bisaya lang. So marami kasi tayo, mga kababayan, na hindi po nakakaintindi ng Bisaya. Pero nilagyan ko po ng translation, mga kababayan. Di ba mayroon pong translation doon sa baba? Ang sinabi ni Nanay na hindi sila naniniwala na dahil sa bagyo kaya nagkaroon ng landslide, mga kababayan. Sila ay naniniwala dahil yon sa quarrying. Kaya yan yung epekto ng mining at saka quarry kaya nagkaroon ng landslide sa kanilang lugar, mga kababayan. Which I agree. Pero hindi sila pinakinggan ni Digong.
kanya pang binastos mga kababayan. Di ba, gunggong talaga sa petikin ni Digong. So ngayon, nagtuturoan na ang mga DDS. Puro na sila takipan ngayon na hindi daw sa panahon ni Digong nagkaroon ng ganyan mga kababayan. Hindi daw sa panahon ni Digong, ang ibig sabihin yung mga balita dyan sa mainstream media, yan ay fake news mga kababayan kasi pinagtatakpan na ngayon ng mga DDS. Kasi ang gusto nilang isipin ng mga tao, ng taong bayan na nagkaroon ng corruption at saka problema sa flood control projects sa panahon daw ni PBBM mga kababayan. Diba gunggong talaga Ang ibig sabihin, nagsisinungaling lang si Pangbariw 4 mga kababayan. Kahit hindi si Pangbariw 4 ang nagsabi niyan, tayo nakita rin po natin. Kitang-kita ho sa mga video. At kailan rin po nakaroon ng proyekto dyan sa Cebu City? 2019 mga DDS. Diba? Gunggong talaga So ngayon, ipapakita ko sa inyo mga DDS kung sino ang totoong merong malasakit sa bansa natin at merong malasakit sa taong bayan. For more details, let's watch this. Kailangan mag-evacuate dahil nakalubog pa yung mga ibang bahay ninyo at na-evacuate para dinagay na ngayon dito sa City Hall. At pinuntahan ko lang para makita ko na maayos naman ang pag-alaga sa inyo. Ngayon, ito nakapila na yung mga iba para mapakatanggap ng cash assistance na ibinibigay ng DSWD. Lalong-lalo na para dun sa mga pwede nang umuwi ay meron kayong gagamitin para sa mga pangangailangan ninyo. Pero yung mga uuwi, para kahit na uuwi, dating sa mga bahay ninyo, tutulungan pa rin namin kayo, bibigyan pa rin namin kayo ng mga food pack. Dahil sa pag-uwi ninyo, baka hindi pa kayo magluto, hindi pa nawala yung mga ibang gamit ninyo. So magpapadala pa rin kami ng food pack sa inyo. Asahan ninyo, basta't nandito ang pamahalaan, tuloy-tuloy ang aming pagtulong sa inyo. Sabihan nyo lang, andito si Mayor, andito si Secretary Rex, andito yung mga ibang cabinet secretary para marinig mula sa inyo kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Lagi namin iniisip kung paano kayong tulungan. Sige. Nagsorry si Pangulong Rodrigo Duterte sa mabagal na pagtugon ng gobyerno sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette. Sa kanyang pagbisita sa Puerto Princesa, Palawan, sinabi ng Pangulo na marami at magkakalayo raw kasi ang mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kaya hirap silang tugunan ang pangangailangan ng bawat lalawigan. Pero sa isang punto, isinisi ng Pangulo sa mga mayor ang mabagal na aksyon. Kinakailangan daw kasi munang magsumite ng damage report sa national government bago makapaglabas ng calamity fund. Pila balde naman ang mga residenteng umaasang makakakuha ng ayuda dito sa covered court ng Barangay San Juan, Surigao City. Naaaburido na raw sila dahil 5 araw na matapos ang bagyo pero wala pa rin silang tulong na natatanggap. Kahit man lang sana yung mga canned goods, kahit mga dilata-dilata lang yan, laking tulong na rin po yan sana kung merong. Pantay-pantay ang pagbigay, di kisyo kay may pera ka, mayaman ka o ano. Wala yan, lahat tayo, dinaanan tayo ng bagyo Wala ma'am. Tingnan yung ganit ko ma'am, basta sakali makakuha ko bugas. Diba? Tingnan nyo mga DDS, ganyan kabastos si Digong, ganyan kabastos ang inyong poon. Ganon niya binastos ang taga Cebu City. Dito natin nakikita sa video na to mga DDS kung gaano talaga kalaki ang pagkakaiba ni PBBM ang Marcos admin doon kay Digong. Kasi ang Marcos admin at saka si PBBM uma-action kaagad kapag merong sakuna. Rumiresponde kaagad kapag merong sakuna. Pero sa panahon ni Digong, ang Duterte administration, ang daming palusot. Kapag ikaw ay magrereklamo, pagmumurahin ka or ipapaligpit ka. Ganon kalaki ang pagkakaiba ni PBBM doon kay Digong, di ba? And also, ipapakita ko rin po sa inyo mga kababayan kasi meron po tayong kababayan netizen, narireklamo doon sa sinabi ni Sara Duterte kasi binastos niya ang Taga Luzon. For more details, let's watch this. Ayan, isang magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Siguro nakita natin yung video ni Sara Duterte, mga kababayan. Napanood natin yung video niya na ang pinapanalangin niya ay ang bagyuhin at lindulin ay ang Luzon, mga kababayan. Yan ba ang ating Vice President, mga kababayan? Di ba? Ipinapanalangin niya ang Pilipinas na ang Luzon ay dumanas ng kahirapan sa pamamagitan ng bagyo't baha, mga kababayan. Kaya, imbis na tumulong o ipanalangin niya na walang mangyari sa mamamayan, ay kanya po itong ipinapanalangin. Iyan, mga kababayan. Ayan. Di pa ba tayo nasisiyahan sa madali ang agap ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan? Di ba? Sa panahon ni Duterte,
ay napakabilis ng tugon ng ating mahal na Pangulong BBM kaysa noong panahon ni Duterte. At hindi nyo ba napansin, mga kababayan, na hindi po tayo humihingi ng donation sa ibang bansa. Hindi tayo humihingi ng tulong. Wala akong tulong na hinihingi ang ating presidente. Di katulad noon na ang dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, ay humihingi pa ng tulong bago tayo makandili sa panahon ng kalamidad. Ngayon ay nakahanda ang Pangulo at napakaraming tulong ang nakahanda sa mamamayang Pilipino. Di ba? Yun ay isang indikasyon na tayo ay hindi pinababayaan ng mahal na Pangulo, hindi naghihirap ang bansa. Dahil kung naghihirap ang bansa, mga kababayan, ay hindi magkakaganito na agarang tulong, mga kababayan. At nakapag-aabot ng timano ng cash assistance, panggastos panandalian ang mahal na Pangulo sa mga nasalanta. At mainam naman itong araw na ito, mga kababayan ko, ay sumilaw na ang haring araw. At napansin natin gumaganda na ang mga panahon. At sa mga nababasa nating mga komento na mga DDS na hindi nila matanggap, ang ating Pangulo patuloy sa pagpapalago ng ating bansa. Nagsisisi daw dahil sila daw ay bumoto pa sa ating mahal na Pangulo. Isa lang ang masasabi natin, mga kababayan. Kung nagsisisi kayong ibinoto nyo ang ating mahal na Pangulong si Bongbong Marcos, may solusyon naman Diba? Pumunta kayo ng COMELEC. Kung kayo tunay na nagsisisi ibinoto nyo si Bongbong Marcos, punta kayo ng COMELEC, bawiin ninyo yung inyong pinirmahan, yung inyong binoto. Yun, di ba? Di may gamot, may solusyon. Yung inyong pinagbotohan, bawiin nyo sa COMELEC para sabihin nyo doon sa COMELEC ay binabawi ko na yung pagboto ko kay BBM. Di ala na, tabla na, di ba, mga kababayan? Dinadaan nyo sa mga kung ano-ano pwede naman ninyong bawiin yung binoto nyo doon. Kaysa ba kayo bumotong presinto o sabihin nyo doon sa COMELEC, Mr. COMELEC, yung aking binoto babawiin ko na. Di walang gulo. Nabawi mo na. Tago mo roon sa Pradol. Pag naibigay sa iyo ng COMELEC. Di ba, mga kababayan? Kaya, ewan ka ba sa inyo? Mientras gumagawa ang Pangulo, inis na inis kayong mga DDS Manang-mana kayo dyan sa inday sarayad ninyo tingnan mo nga yan. Meron bang ganyan, iboboto mo sa susunod na 2028? Ang pinapanalangin niya Luzon naman daw ang mahal ng Diyos ang Luzon Nakita mo? Nakita mo, sa lakas ng bagyo ang Bulacan hindi nadadamay sa ganyang sistema. Dinadamay lang nitong mga politiko. Maiba ko, mga kababayan. Ito bang mga tiga Bulakenyong mga mayor, kumilos na ba kayo? Sana naman kumilos kayo, mga congressman. Tinatawagan natin ang pansin yan. At saan man dako na may congressman, may mayor, may governor, siyempre tulungan naman ninyo ang mahal na Pangulo. Diba? Sama-sama tayo magdadamayan dito, mga kababayan. Kaya, itong mga DDS, nagagalit, naiinis. Ano ba ang dahil? Bakit? Pagtulong naman ang ginagawa ng mahal na Pangulo at pagmamalasakit, hindi ba kayo natutuwa, wag na kayong matuwa. Maawa na lang kayo sa kapwa natin Pilipino na nangangailangan talaga ng tulong. Lalo na yung mga nasalanta ng baha, nasira ng bahay. Sama-sama muna tayong manalangin na sana'y ligtas ang ating mga kababayan. Ligtas silang lahat. Walang kagaya ni Kiko Barsaga na pinapanalangin pa rin niya na ang ating mahal na Pangulo at sinisisi niya na yun daw na 200 na namatay sa Cebu,
kagagawan daw ni Marcos. Aba, Kiko, may salty ka na rin. Bakit? Biroy mi, sino ba nagpakalbo ng kabundukan sa Cebu? Hindi ba si Pangulong Duterte? Ginawa niyang mining at ang lupa dyan pinagakot sa Maynila kung saan siyang pinagahakot at binenta sa Chinese, sa China. Ano naging dulot? Bagyo. Nakamatay. Diba? Sa sanhin ng pagbaha, hindi napigilan ng tubig. Panahon pa ni Duterte yun, 2019, mga kababayan. Di ba? Wasak si Sara Duterte. At saka good job ka pala kay Tatang. Hindi ko lang alam kanyang pangalan, mga kababayan pero hansalot talaga sa kanya. Kasi nakikita natin dito na magaling siya mag-analisa. Naintindihan niya ang sitwasyon ng ating presidenteng BBM, mga kababayan. Ganyan sana kayo mag-isip, mga DDS. Kaya lang baliktad kayo Kasi gusto nyong mapatalsik sa pwesto si PBBM. Kasi kayo'y nag-aambisyon na maging presidente kaagad itong inyong saltik at may sayad na BP na si Sara Duterte. Di ba nakita natin kanina, mga kababayan, na si Sara dumating na. Galing siya sa bakasyon, ngayon nandun na dumiretso sa Negros. Kasi para lang magpa-photo-ops, mga kababayan. Di ba? Para meron siyang ipangyabang sa kanyang mga supporter at mga nabudol. Galing sa bakasyon si Sara Duterte. At meron pong ebidensya kasi merong video, mga kababayan, na galing siya sa resort na yon. Nagpaloling hayaw during sa sakuna or during sa Bagyo, mga kababayan. Hinayaan niya lang ang kanyang mga kababayan doon sa Davao at saka sa Luzon area, mga kababayan. Nagloling hayaw lang. Tas gusto pa ng mga DDS na ganitong klase na tao ang magiging presidente sa darating na 2028, mga kababayan. Di ba, gunggong talaga May sinto-sinto sa utak talaga itong mga DDS, mga kababayan, So anyways, before tayo magpapatuloy, syempre pasalamatan muna natin ating mga viewers na nag-like, and also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. At syempre, isoutout natin ating mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday kay Sir Bongyo. According kay Sir Bong, mga kababayan, 12 years ago, doon siya nag-celebrate ng kanyang birthday sa kisame ng second floor na kanilang bahay. Kasi that time daw, bumaha, mga kababayan. So nasave niya ang kanyang buong pamilya. Ang namatay lang ang kanyang aso na nagngalan na Fire. Kung bakit pangalan Fire ng kanyang aso, kasi dinala niya ito doon sa kanyang trabaho sa fire station sa Civil Aviation Authority, mga kababayan. Pinangalanan daw ng kanyang kasamahan ang kanyang aso na Fire. So yun po ang nangyari or kanyang experience 12 years ago sa kanyang birthday, mga kababayan. And according sa kanya, that is the worst birthday daw. So anyways, i-greet po natin ng happy birthday si Felma Cabato from Toronto, Canada. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre, i-acknowledge natin ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Amelia Hogo. Mayroon siyang 28 na mga comments. Nandyan rin si Uzay Neti. Mayroon siyang 18 na mga comments. Sam Pagita. Mayroon siyang 16 na mga comments. Nandyan rin si Rita Mejia. Mayroon siyang 13 na mga comments. And KJ Amor, ang ating hater, DDS. Mayroon siyang 11, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment si Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin si Munez Borromeo. Si M.E. Olivia de Guzman from Long Beach, California. Shoutout natin si Vivian De Vera. Elvin Estioco from Dubai. Shoutout daw sa kanyang pamilya, Roderos family, Estioco family, and Alas family dyan sa Tayog, Pangasinan. At syempre, i-greet natin si Samway Vlog na nandyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Si Rayon Inicosi. Rizelia Manatan from Marikina. Nandyan rin si Ferdinand Maines. Maricres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin kasama natin si Roscoe 3100. Josefina Medrano from Toronto. Robin Gorospe, Aspernito, GC Kim. Nandyan rin si Jovi Montero, Emma Catalia, Flora Madrid from Holy Land, and hi to Jean Rabara from UK.
hurricane. So mga kababayan ko, kung gaano kabastos itong si Sara Duterte, ganon rin ang kanyang mga supporter mga kababayan. Anong ginawa si Ivan? Tungkol sa Typhoon Uwan, kasi sabi ho ng mga DDS, sana matangay yung Luzon sa bagyo para Visayas at Mindanao na lang maiwan. Tingnan nyo kung gaano kabastos mga kababayan. Ako nga taga Visayas ako mga kababayan, ipinag-pray ko na sana lahat ay safety. Walang mapahamak sa bagyo mga kababayan. Kami taga Visayas. Tapos ngayon itong gunggong na to, idadamay pa kami sa kanyang katarantaduhan mga kababayan. Diba gunggong talaga eh. Dapat nga tayo ang mag-pray, pero iba ang ginagawa ng mga DDS. Bakit? Kasi meron silang criminal mind mga kababayan. Kung ano ang kanilang poon, ganon rin ang kanilang taga-suporta mga kababayan. Alam niyo mga DDS, yung taga-Luzon, nag-pray sila para sa safety nating lahat. Pero iba ang kanyang ginawa. Tingnan niyo ang post ng Facebook page ng One North for Better PH. Sabi niya, oops, mga ganitong klaseng tao ang kasuklam-suklam. While we in the North are praying for safety and fast recovery of Visayas and Mindanao, here you are, wishing a catastrophe in Luzon. Is there even humanity left in you? Diba kung talaga itong mga didis mga kababayan, mga bastos talaga eh, mga walang pinag-aralan. Gusto kasi nila na mapahamak yung Taga-Luzon mga kababayan para ang maiwan na lang yung Visayas at Mindanao. Alam niyo mga DDS, sekreto hong nag-pray si PBBM para sa safety nating lahat. Taimtim na sekreto nagpe-pray si PBBM para sa safety nating lahat. Pero kayo, iba ang inyong iniisip, iba ang gusto nyong gawin, gonggong talaga. Sarap nyo pitikin, no? Sarap nyo ibato sa kanyon. Also mga kababayan, ipapakita ko rin po sa inyo ito sinabi ng isang DDS na kung saan lagi niya sinasabi or binabanggit na Holy Spirit. Pero iba ang kanyang pag-iisip mga kababayan. May kadaminyuhan. For more details, let's watch this. Bongbong Marcos, ang ina mo ka. Akala mo mananatili ka sa posisyon mo? Tatandaan mong demonyo ka. Ang buhay mong hayop ka, hiram din lang yan sa Holy Spirit. Ang katawan mong tang ina mo ka, na demonyo ka, ay pag-aari ng Holy Spirit. Yang buhay mo ay pag-aari ng Holy Spirit. Dahil naging Judas ka, hindi lang kay Tatay Digong, lalo't higit ay sa lahat ng tao sa ating bansa. Ang ina mo Bongbong Marcos, mas inibig mo ang sarili mo at ang pera at ang kalayawan. Ina mo. Pero ang iyong mga gawa ay bukas na aklat sa mata ng Holy Spirit na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. Bilang ng mga araw mo. Kahit hindi ka bumaba dyan sa posisyon mo, talagang-talaga sinasabi ko sa'yo, dudumugin ka ng taong bayan at malilintikan ang ina mo. Mawawasak yung ngiwi mong mukha, lalo yung matatabingin na tang ina mo. Dahil maniningil na ng pautang ang Holy Spirit sa mga demonyo na katulad yung mga Judas at traidor ni Juan Ponce Enrile na siyang pinakamalaking ahas sa gobyerno sa ating bansa. Nagpaampon ka sa demonyong yan na si Juan Ponce Enrile, kinuha mo pang advisor. Pero sa banal na kasulatan, sinabi ni Jesus, "But you will receive power once the Holy Spirit comes upon you, and you will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth." But, to tell you the truth, the Holy Spirit who is in me is the same Spirit who dwell in the body of Jesus. Is the one who called me to speak on His behalf. Na siya lang ang nag-iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan na dapat sambahin at ibigin ang higit sa lahat para malupig ang kasalanan. At kayong mga ulupong, kayong mga pare na mga bulaang propeta, na iniidolo nyo ang sarili nyo na kayo ang Father na amang spiritual, tang ina ninyong lahat. Yang katawan nyo ay pag-aari rin ng Holy Spirit. Ang buhay nyo ay pag-aari ng Holy Spirit. Yang simbahan nyo na sumasamba sa Riboto, Santo-Santo at Diyos-Diyosan na dinala ng mga Espanyol ay gigibain na yan ng taong bayan. At kayong mga ulupong, kahit saan kayong magtago, bibigkisin ka't hahanapin kayo ng mga tao, bibigkisin ka't susunugin. Eto na yung panahon na sinasabi ni Jesus. Na sa huling mga araw, doon patungkol sa parable of the weeds,
Bibigkisin yung mga masasamang damo at susunugin kayong mga bulaang propeta ng Romano Katoliko na galit kay Tatay Digong. Feeling yung tang ina ninyo, mga banal kayo pero hindi nyo alam tang ina ninyo ang Holy Spirit ang may pag-aari ng buhay nyo. Totoo ang sinabi ni Tatay Digong. Stupid at walang common sense ang Diyos ninyo dahil ang sinasaban yung Holy Father ay ang Papa nyo sa Vaticano na isang tao lang na ang buhay ng hayop na yon, ang may pag-aari ay ang Holy Spirit din. Ang ina ninyo, kayong lahat na nagplano ng pagkidnap kay Tatay Digong, humanda kayo, no mercy to you all, idiots and demons of Satan. Grabe po yung mga pinagsasabi ng babaeng ito, mga kababayan, nakakakilabot po. Paulit-ulit po niya sinasabi yung Holy Spirit, tapos at the same time, mura naman siya ng mura, pinagbumura niya po si PBBM. Dinig na dinig niya naman. Muted po yung ilang parts dahil talaga pong below the belt at saka profanity po yung kanyang binubuga. Napakasama po ng sinasabi. Paulit-ulit po siya sa Holy Spirit, pero paulit-ulit din po siya nagmumura. Ginagamit pa po niya, kinuquote pa po niya yung Bible. Tapos puro kasamaan naman ang lumalabas sa bibig niya. Ganyan ba yung natututunan yung mga DDS kayo kay Kibuloy? Yan ba yung natutunan nyo? Kaya hindi na po ako nagtataka mga kababayan kung bakit nakakarma at minamalas sa mga poon ng mga ito. Hindi na ako nagtataka kung bakit nakulong si Duterte, kung bakit makukulong si Bato, si Bongo, si Polong, si Estrada, si Villanueva, si Escudero. Hindi na ako magtataka kung makulong yung mga yan dahil talagang pinagbabayad na po sila. At hindi na ako magtataka kung mai-impeach si Sara Duterte. Dahil yung ugali ng mga ito napakasasama po. Puro hatred po ang inilalabas nila sa kanilang mga content. Yan po yung naririnig natin. Alam nyo, dumadanas po ng bagyo or dilubyo ang bansa natin. Imbis na magdasal kayo, ang ginagawa nyo puro hatred ang kinakalat nyo sa social media. Good luck talaga sa inyong lahat. O diba, tingnan nyo ang ugali ng DDS mga kababayan, masakit talaga sa tenga eh. Kung sino man ang napangasawa ng babae na yon, malamang sa malamang, nagsisisi na ngayon mga kababayan, bagay si Ivan, kasi madadamay siya sa kalimunyuhan ng babae na yon. Tas marunong siya magbanggit ng Diyos, Jesus at saka Holy Spirit mga kababayan. Pero ang kanyang bunganga, ang kanyang ugali, demonyong-demonyo. Hindi nag-fit mga kababayan. Kaya tayo po yung nagtataka. Sino ba talaga ang kanyang binabanggit na Holy Spirit at saka Diyos mga kababayan? Hindi kaya si Kibuloy or si Digong kasi ganyan ang kanyang ugali. Diba, DDS? So kasama rin po natin, nandyan si Evelyn Garcia, Salvacion de la Cruz, Marilo Bidnarig, Josephine Gallego. Ay shoutout rin po natin, nandyan si Lito Bungalan at saka sa Bungalan family dyan sa Copang, Muntinlupa City. Hi to Luisito Niedo, Tony de los Reyes. Shoutout natin si Anes Alegre na nandyan sa US, Raimundo Gatmin from Milan, Italy. Hi to Kelly de Guzman Capuno from Tagaytay City, Cavite. Kasama rin natin si Blessy Carunan, Wilfredo Canencia, Fit Thomas, Llewellyn Manuel, Ninoka Asor from QC. Nandyan rin si Brother Colaspio, Cora Yancy, Fee Bronyula, Ray Paderan. Shoutout natin si Federico Nevalasca and hi to Sir Jaime Garcia. Okay? So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog nila ni Mike Cervera. For more details, let's watch this. Ang unang parat natin, ICI pumunta po sa Davao at napag-alaman po, ang proyekto sa Davao ay tila kakaiba. Mukhang dun yata napunta ang 51 billion ni Pulong Duterte. Nakakakaba naman yun. Saan yun? Sa Davao. Yan ba yung partner? Yan ba yung sinasabi nilang 51 billion pesos na pondo na nilaan sa first district ng Davao? Yes, tama pare. Yun nga yung 51 billion. At ang masaklap pa, kinalkal po ng Davao ng mga ICI. Naalala mo yung ginagamit ng nanay mo, yung fishnet? Yung may pula, yung may blue, may green. Oo, yung minalagyan ng bareta ng Tide. Ay, sorry po bareta. Akala ko yun nung araw, lagayan ng mga hito yun Oo, yun. Yun ang ginamit. Akalain mo naman yun, boss man. Pero partner, no? let's clarify sa lahat ng mga manonood natin mula Luzon, Visayas, Mindanao, na itong ating mga sinasabi dito is meron talagang naibalita even sa media. Mainstream media. Tama ba ako, partner? Oo naman. Kasi ito'y balitang-balita ngayon sa social media tsaka sa media na eto nga ang ICC nagtungo nga
ICI, boss. ICI Sur. Huwag tayo doon kasi nasa garap. Naiisip ko kasi yung sinabi ni Senator Trillanes. Ano sinabi? Na parating na daw yung ICC eh. Oo, may dadukatin. Pero sa susunod, barata mo yung ICI. Pero sa ICI muna tayo. Ito na nga't nagpunta po ang kawani ng ICI dyan po sa Davao City at napag-alaman nga po na imbis na rock netting ang ginawa, parang yung fish net yung nilagay. Partner, grabe, partner, pag-usapan natin, no? Fish, speaking of fish net, grabe pala yung mga naging nangyari doon sa Davao. No, imaginein mo, there is a 51 billion pesos na pondo, tapos fish net lang yung makaabutan ng gobyerno natin. This is a disappointment. Yeah, that's right. In English too. Yeah, that's right. It's very disappointing, Koy, because they are attacking the president right now, but the other administration, the PS administration, is really correct. Pero intro pa lang 'tong ginagawa natin. Intro pa lang ba 'to? Kala ko hanggang ano. Mainit na agad. Mainit na 'to, mainit. Ito kasi yan, no. Etong si Pulong, hindi na nga nakakagawa ng batas para mapakinabangan ng constituent niya bilang congressman. Abay, nakatuon pa siya dito sa pangbibira sa gobyerno, samantalang ito pala yung tinatago. Kung saan nabubuking na ngayon at natutuntun kung saan talaga napunta yung kanyang pondo sa nakinuha nung panahon ng tatay niya ng panahon ng pandemya. Tama. Ngayon, ang problema, natutuntun hindi sa proyekto. Tama. Mukhang napupunta sa mga bank accounts nila na tinukoy din ni Trillanes yan. Tama. Correct. 'Di ba? Correct. Yun yung pinagtatalunan na the last time sa Congress na halos sa muntik ng hawakan ni former president yung para gusto niya, pipirma ako diyan, papalo ko. Yan. Isa pa, speaking sa pagpunta sa Davao City. Ang nakakapagtaka si yung kaibigan ninyo dati. Na si Panort. 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 Yung tawagin natin nagmamagalong. Nagmamagaling. Nagmamagalong na nagmamagaling. Yun, bida-bida. Di ba dapat pag nag-resign ka sa kumpanya, wala ka na. Yun na nga. Kasi dapat pag nag-resign ka, hindi ka na connected sa anumang kumpanya, for example. Partner, may favorite akong punchline. Ano? Alam mo, ipakukulong kita. Alam nyo, ang mga kongreso, may 777, si Bayani Agbayani, may 888. Ako naman. Alam mo, ikaw na taga Baguio, bida-bida ka. Kahit itanong mo pa kay Attorney Empoy, totoo yan sinasabi ko. Yung Attorney Empoy ba yan? Kaya masingit ko lang. Kasi si Attorney Kerr, may tinatawag tayong Attorney de Campanilla. Yan. Doon naman sa kabilang grupo, merong Attorney di Calesa. Alam mo yun? Yung parang tinatawag nila Suraida, Attorney Calesa. No? Diba? Teka, bubusina ka. Mukhang kaibigan ko yata. Sorry, Boss Mike. Tapos meron na bagong version, Attorney di Caballo, ibang klase, no? Ano naman di Caballo? Bakit tinawag na di Caballo? Yung parang nagmamagalong din. Ito ba yung habang... Ito pag-usapan natin, saan ba yung nagmamagaling? Sa Senado rin, may nagmamagaling. Ayun na nga. Ito naman, ibang version ng kabayo to. Sino? Si Chaquileta. Ito. Ayan, Boss Mike. Ito teka muna. Speaking sa kabayo na di Calesa, sorry naman. Kasi nasasanay na ako sa kabayo na tinatawag. Kaya nga kasi meron dyan yung mga malalapit kay bida-bida. Kapag ka nagbablog kung inyong makikita at mapapansin, mas marami pa yung pagtitigidig-tigidig niya. Alam niyo? Yung kapag ka mas marami pa yung mga gano'n, no? Ang tanong, kaya ng mga partner natin mula Luzon, Visayas, Mindanao, sino yung tumitigidig na yan? Alam na siguro nila. Pero, sa susunod, talakayin natin yan. Bakit gano'n, no? Kapag ka nagsasalita, mas maraming tigidig kaysa doon sa mga sinasabi. Kaya nga Pero, bro, balikan natin yung sinasabi niya, tawag ko doon kasi Panutya. Panutya. Oo nga Hindi ko sinasabing Panutya. Panutya. Ito, may maganda akong tanong. Sige, pare. May maganda akong tanong. Ano ba ang... kasi,
nagbida-bida to. Sumausaw sa issue ng flood control, sumausaw sa issue ng ganito, and lumabas sa media, and sinabi niya na, et cetera, ganito. Kami 7-7 ng ganito, binabanatan niya almost the Congress, binabanatan niya ng Congress. And right now, mamukat-mukat natin, meron palang issue rin pala to sa mga, may connection sa Diskaya. Yun. Nung nakita natin na may connection to sa Diskaya, here's the question. Bakit? Ito masarap pag-usapan, partner. Bakit ka pumasok at umepal sa gobyerno? Umiepal. Yung agad, umepal ka agad. Umepal agad. Parang portweed, gano'n. Kasi biglang pasok sa bilang advisor ng ICI. Kulang pa yung sinabi mo, flood control. Di ba, siya rin naglaglag sa sarili niya na doon sa EJK. Advisor daw. Advisor daw siya ng EJK. Pero mo yun, mantakin mo yun. Hindi dapat proud na proud ka na advisor ka ng EJK. Samantalang yung nasa ICC, nagdurusa dahil sa EJK. So, ibig sabihin siya yung advisor, yun yung pinayo niya kaya doon sa nakakulong? Baka yun ang pinayo niya. Dapat siguro siya yung sisihin nung nakakulong. Siyempre, kasi ganyan talaga ang mga galawan ng mga ng mga hindi mo malaman ng pag-uugali, basta lang isagip. At balita natin, katandem yan si Tililing sa 2028, kaya pala lahat ng ulo niyang na tiga-norte, pa-norte yan sinong Tililing yun? Yung nagbabanta sa presidente, di ba? Yun ang Sino yun? Yung kami ang apoy na susunog. Yun. Katandem. Yun yung lumalabas sa September 21. Akala ko yung gumaganong-ganon sa TikTok yung ba yung kung may budoy, may buday? Yun. Si Buday. Si Buday. Pero mabalik lang tayo dito, baka malayo tayo sa usapin. Kasi haba ng intro natin. Seryoso ba talaga? Kasi gusto malaman ng taong bayan. Ang dami palang corruption doon sa baluarte ni Bida-Bida. Ni Jollibee. Diba? Ano Jollibee? Sino ba? Jollibee Panot. Ang tawag sa kanya, Kalnot. Bakit Kalnot? Kalbo na panot. Hindi, yun ang tawag kasi sa kanya Kasi nagtataka ako sa kanya Sobrang digit niya sa government. Sobrang niya. In the end, ang balitaan ko, kung tama tong informasyon ko, di umano'y pinaimbestigahan to ni Papa P. Ni Mr. Pogi. Di ba? Pinaimbestigahan to ni Papa P. Di ba? Nung malaman ni Papa P na may agad-agad nag-resign. Yes. Tapos parang ang dating doon is eto na. Parang makakaawa Pabiktim na. Pabiktim na siya. Ayaw ko paalisin na ganito, sa totoo lang, ganyan. Pero siya pala yung may tinatago at the back. Ito nga alam nyo ba na hindi nga lang yan, hindi nga lang ngayon yung issue niya. Di umano ay may mga property na binili yan na may mga problema. Na hindi daw di umano idinaan sa kanyang konseho na ura-urada binili niya. Ang tanong nga ng mga taga doon sa kanila, magkano ba kasi kinita mo? Tama. At saka isa pa, nai-issue rin sa illegal na sugal ito. Kaya nga, may kasabihan nga tayo before you clean the other house, clean your house first. Di ba? Teka nga, puro ka English. Partner Kaya lang kita ko Ito partner. Sabi nila, wag daw kayo mag-i-English. May tanong ako kay partner. Partner nyo, Pards, ganito. Ano ba ang English ng magnanakaw? Long to 30. Ano, ulitin mo? Long to 30. Ulitin mo yung tanong mo. Ano English ng magnanakaw? Long to 30. Bakit? 51 billion. At ngayon, alam nyo Ngayon. sa totoo lang, ngayon lumalabas na yung katotohanan dahil nga ang ICI ay nandoon na Ngayon, yung tinutukoy kanina na si Kalnot, nandoon, bida-bida na naman. Nagbibida na naman, yung pong si Kalnot, nag-resign na. Bakit nandiyan pa? Alam mo Boss Mike, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na masyado niyang minamind condition ng tao na malinis Alam mo yun, kasali pa sa Mayor's League,
na mga malilinis na mayor, dumidikit sa pinsan kong kamukha kong si Vico Soto. Matindi yun. Diba? Dumidikit sa pinsan kong Vico Soto. Sang-ayon ako. Hindi pa pwede yun talaga, cleanliness yun si Vico Soto. Pero siya, ang dami. Binabato niya binabato yung iba sa kongreso, sa iba't iba. Pero yung bakuran mo, nakalusot yung tennis, hindi mo napalong gano'n, no? Yung raketa, di ba? Pero kaya nagtataka ko, partner. Sabi nga ni Presidente Bongbong Marcos, nung nagkaroon ng problema doon sa nasasakupan nito, ang unang-unang pinunto ni Mr. President is ang corruption is mas marami sa rap netting. Sa rock netting. Rock netting. Sorry, correction. Bukod pa yung flood control project. Oo. Imaginein mo, tiba-tiba pala. Tiba-tiba, si Kalnot. Pero, sige. Yan, si Kalnot, balikan natin yan sa susunod. Kailangan siguro sa intro susunod. pa lang pala yun. Intro pa lang yan Ang daming aabangan nila dito. Hoy, 5 oras na kaya tayo dito. Hoy, Kalnot, di pa kami tapos sa'yo, babalikan ka pa namin. Kasi meron pa kaming Pulong Duterte. Yeah. Meron pa kaming Chavit Singson. Meron pa kaming Anjo Eliana. Anjo Eliana. Diba, no? Sige, ano gusto nyo unahin sa tatlo? Si Chakileta. Ito na po. Ito na po, expose. Expose. Ito na po. Kami na po magsasabi kung nasaan si Gutesa. Yon. Ayon po sa napag-alaman na research ni Boss Mike, pumunta ang aming team. Nakita po namin. Teka! Huwag mo muna sasabihin. Sige. Kasi, inanap ng NBI, inimbitahan? Yes. Meron? Wala? Wala. Walang dumating? Walang dumating. Orly. Walang Orly Gutesa. Wala. Ikalawa, inimbitahan ng DOJ. Oo. May dumating? Wala. Ikatlo, inimbitahan ng Ombudsman. May dumating? Wala. Sa Senado, may dumating? Wala. Isang beses. Isang beses lang, isang beses. Tama na yan. Teka, meron pa. Tama na. Meron pa. Teka. Ngayon, hindi mahanap. Saan nagpunta yung team? Nagpunta ang aming team. Kasama sila Boss Mike at Boss Koy. Nagtatago sa peluka ni Chakileta. Ang matindi, Boss Mike. Ang matindi. Sinisigawan namin. Nakakumot pa. Teka lang. Kasi bago ka makapasok doon sa peluka, magtatawagan tayo. Grabe kayo. Hello, Mike? 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 Mike, narinig mo ba ako, Mike? Po. Wala dumipensor daw Yung Mike, hindi na maka-defensor. Matindi yun. Dito lang yan sa Bengador, Dito lang po yan. Sabi ko sa inyo. Teka, alam nyo, sa totoo lang, sa Senado, sa Kongreso, laging ang mata ng media at mga vloggers nakatingin niya mula ulo hanggang taas, hanggang piluka ni Marcoleta. Chakileta. Real talk, man. Real talk, bro. Ang mga tao, kayo, di ba po, pag pumupunta sa Congress, saan kayo nakatutok? Mula paa hanggang? Piluka. Hanggang Ulit! Ang hina lang yung punchline natin. Baliktad kasi. Mula ulo hanggang Hindi, sa akin, mula paa hanggang piluka. Kaya nalilito siya. Ganun ba? Anyways. Ayan po, wala kami script dito. Wala pong script dito. Impromptu to. Kaya punto por punto. Bengador. Wala. Totoo naman, no? Hindi. Kasi kayo, nami-personal kayo, Hindi, gusto lang naman namin malaman kung ano tatak ng piluka niya. Baka umiyak yan. Baka mamaya, hindi nga nagsusuot ng LV, Hermes, Gucci. Baka naman yung piluka. Tristan Dior ang tatak niya. Ano ba kayo? Baka umiyak yan. Alam nyo, ito lang po sa mga government official natin. Huwag po tayo maging balat sibuyas. Kasi po, public official kayo and the public official, dapat open po kayo sa criticism. Tama. Di ba po? Yun wag ho kayong masyadong madamdamin. Ang lahat ng sinasabi namin dito,
ay kathang isip lamang. Oo. Minsan nga galing lang sa panaginip ko. At sa chismis na galing sa kapitbahay ni Koy. Di ba? Tama. Oo. Alam nyo, ang ano kasi natin, marami na rin kasi siyang ginawa na masyadong kapalpakan eh. Totoo yan. And etong kapalpakan na to, sabi nga ni Ping Lacson, hindi niya kinakausap. Kasi nga, ang plano kasi is diversion. Gusto nilang i-divert ang mga tao dito sa issue with the Diskaya. Fokusan ng Diskaya, alisin ang ano ng Diskaya, state witness ang Diskaya. Pero paano yung biktima na ang taong bayan? Kung lilihis pa tayo, ika nga, dire-diretso na. Wag na natin... Naalala mo itong isang, meron, I know, naulit ito ulit eh. Naulit yung ganitong style ng character assassination. Nino? Noon, itong si Mike, may bit-bit din na testigo. Yes. Naalala niyo yun? Yung mahaba-baba. Oo. Ano nangyari? Nalaman ng taong bayan sinungaling. Tinabas ang baba. Tapos ngayon, may dala si Mike, binitbit kay Chucky. Pagbitbit kay Chucky, nakita mo na siya sa opisina ng Chucky. And then, nagkaroon ng hearing. Saka nilabas ni Chucky ngayon itong si testigo. Na sabi ko, ito testigo namin. Ito, nagsalita na ganito. Binasa yung page na hanggang 21 lang na hindi kompleto. And then, ang nangyari, nasabi niya na in front of in front of media, kumalat yung kwento, kumalat yung issue, and then na-character assassination nila. Actually, tagumpay sila doon. Alam mo, pero may isa akong hiling. Ano? Ilabas ni Chucky si Gutesa. Tama. Natutulog pa eh. Pero bakit kanya? Totoo, bago yung kwento na yun kasi ang press release ni Panutya, hindi siya Panutya. Hindi Panutya. Panutya, nililiwanag ko lang yung Panort. Ito, Patya. Grabe, iba yung puro tayo sa lugar ng ating Pangulo, Panort Oo nga, Panort si Kalnot. Panutya. Grabe. Hindi siya Panutya. Diretsoy na natin to. Ito yung totoo na nangyari. May press release si paboritong senador. Na sabi niya, may kaibigan na tumawag sa akin na gustong tumistigo at magsalita laban magpatotoo, sabing ganon. Na maaring anumang oras pwede nang dumating. Tama. Di ba nung hearing? Nung nakita sa CCTV, hindi naman pala tugma doon sa kanyang sinasabi doon sa kasalukuyang nangyayaring hearing sa nangyayari naman dito sa pagdating ni Gutesa. Tama. Ang nangyari, abay dumating at dumiretso sa opisina ni Panutya. Tama. Sinalubong pa ng kanyang staff yung si Gutesa at namalagi ng 30 minuto mahigit. That is according to Senator Ping Lacson. Yun. Tama. At saka itong si Mike Depensa, nadulas yan. Si Mike Depensa. Na katulong siya sa paggawa ng statement ni Gutesa sa isang interview ng mainstream media. Sa interview ni Pinky Web. Pinky Web. Eto lang. Bigyan natin ng analyzation. Konti lang po. Ikaw po, pag titistigo ka, kahit ilang taon ang lumipas, naranasan mo yung sitwasyon, makakalimutan mo? Hindi mo makakalimutan yan. Ako, naalala ko pa nga yung unang inalikan ko nung high school. Ito, maputol ko sandali Disclaimer. Okay. We are not defender ng Congress. No, hindi po. Wala tayong kinalaman sa Congress, wala tayong kinalaman sa kanila. Binibigyan natin lang ng reaction to. Baka mamaya kasi yung mga sulsol, ay, ito sila Mike, ganyan. Ayoko ng ganun. Teka muna, liliwanagin ko. Kaya nga, Bingador, walang kawala ang may sala. Kahit sino. Basta may sala. Oo, bebenggahin ka rito. Tama. Di ba? Oo. Ituloy ko na yung kwento. Kahit pa raw si Manalo. Tama. Teka, tama, sabi mo ha? Tama. Kasi, re-rectine ko na. May panawagan ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo dito sa darating nga na 3 araw na sunod. Ang panawagan ay peace rally. So ngayon, yung peace rally na yan, nangyari na yan nung mga nakaraan at nagsama-sama, nandoon tayo, lahat tayo, kasi nga yun ang panawagan, bilang pakikiisa sa kanilang panawagan, dumalo tayo.
Nung nandoon tayo, biglang nadumihan. Aminin natin yan. Nadumihan yung panawagang peace rally dahil meron pong nagkaroon ng nagsalita sa entablado at pinintasan yung mga mamahalin daw na kamatis, pati yung siling berde na panigang. Abay, in-overprice, parang flood control ba ang datingan? Di ba? Sino ba yung tinutukoy mo nagsalita? Di si Panutya. Di ba? Si Chakileta. Oo. Ang sa atin lang naman, ang punto de vista natin dito, karilindol lang po sa Cebu. Ngayon, yung gagamitin natin na mga resources, pera, or lakas diyan sa pagrarally, sana po ibuhos na lang po natin dito po sa Cebu. Kasi po kalilindol lang sa Cebu. Ngayon po, pinagtatabas pala ni Digong ang bundok diyan para ilagay sa Dolomite, kaya po lintik ang baha. Sana po doon na lang po natin uunahin ang mga bagay at doon natin pagtuunan ng pansin kasi po sobrang kawawa po talaga. Ako partner, may panawagan ako. Ito yung isa sa pangapanawagan ko, lalong-lalo na sa mga kapatid natin na nasa iglesia. Irerespeto natin yan. I really respect the INC and sa kanilang religion. Ako po mananawagan ako kay kapatid na Eduardo B. Manalo na sana po itutukan itong darating na peace rally. Kasi po ako po naniniwala na kapag ang iglesia po nagrarally para sa kapayapaan ng bayan, hindi po sana nahahaluan ng mga ginagamit ng opportunity na makapagsalita sa napakaraming membro at libo-libo, milyon na mga membro ng iglesia ay nagagamit po doon sa sinasabi nitong ayoko ng pangalan, tagod sa pangalan Chakileta. Kasi parang nagiging propaganda po. So ang akin po bilang respeto ko, ako po'y mataas ang paghanga ko lalo na sa turo at aral ng iglesia. Ako po'y naniniwala sa kanilang pinaglalaban. Ngunit ang iglesyang alam ko po para po sa kapayapaan. Ang tanong ko nga dyan, peace rally ba talaga ang hangarin? Baka naman kako, mawalang galang na po sa pamunuan ng kapatiran ng iglesia. Baka naman may tampo kayo. Baka naman meron kayong gustong ipa-appoint o baka naman meron kayong membro na sibak. Pag-usapan na lang natin yan doon sa Malacanang. Madali lang naman yan 'di ba? Baka kasi magaya kayo sa hinanaing nung isang matandang taga diyan, norte din na ngayon maingay talaga. Kahit na yung edad parang ilang taon na lang ang natitira. Imbis na gumawa ng mabuti para sa kapwa, parang naghatak pa ng mga kabataan. Yun na nga, parang iniisip pa rin na protektahan yung kanyang sarili at pansariling interest pa rin ng inuuna. Ang pinainuuna. Yan. Gumagastos gumagastos. Kaya nga grabe yung matanda na yun. Itago natin sa pangalan, Christmas season. Christmas season. Grabe talaga yung Christmas season na yan Christmas season. Itong si Christmas season, bingi na, bungol pa. Di ba? May press conference, pero yung mga sounds, hindi niya marinig. Di choppy na. At saka yung agenda ka mo, luman-luma na. Sintanda niya. Pero nung... Ano apelido doon, choppy? Choppy Seasons. Choppy season. Di ba, alam mo, ayun nga, yung panawagan natin nire-respeto po natin ang INC, mahal na mahal po natin yan. Correct. Huwag po sana po tayong paggamit sa mga yan. Kasi po, sayang naman po yung napundar natin, natayo natin, na kapatiran, kung hahaluan tayo ng mga grupo na sumusuporta doon sa nasa kakulong sa ICC. Sa Hell ba? Sa Hell ba? Kasi sabi niya magiging presidente ng Hell yun Oo nga matindi yun Ayun, kaya yun nga po, sana po ay maayos na pag-isipan po natin ang mga bagay na yan. Dahil wag po kayo maniwala dyan kay Christmas season. Baka akala niya panahon pa ni Fernando Poe Jr. ngayon. Hindi na panahon ni Fernando Poe Jr. na marami kayo nabulag. Tandaan niyo po, may social media na. Hindi po ito katulad dati na mainstream media na ang balita isang beses lang, alas 6 lang darating sa mukha mo, sa harap ng TV mo. Sa transistor. Pero partner, naniniwala pa rin ako na mahal lang ka Eduardo ang buong Pilipinas. Hindi niya hayaan to. I think this time I hope na naniniwala ako sa magagawa ng kay Eduardo Manalo.
Tama. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Juanito Madukdok, Alan Dilamin, Florofego Mapak, Marie Usta. Nandyan rin si Rosemary Rivera, Ricardo Azarcon, Rosalina Idisa, Dimoy P, Hearts of Melmar, Michelle, Aurora David, Emmanuel Bungao, Tiudi Villarmena, kasama rin natin si Flaviana Abila, Walter Romano from New Jersey, Hearts of Jima Haikal, Carol Campos, Ninita Umali, Rosis Channel, nandyan rin si Sandy SC, Nida Malco, Salvador Angeles, Shirley Risman, Marites, and Hearts of Elizabeth Claro. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pag-asa. Salamat po sa panibagong buhay, sa lakas at pag-ibig na patuloy ninyong ibinubuhos sa amin. Naway gabayan ninyo kami sa lahat ng aming gagawin ngayon. Bigyan ninyo kami ng karunungan sa aming mga desisyon at kapayapaan sa aming mga puso kahit sa gitna ng mga pagsubok. Dalangin din namin, O Diyos, ang aming mga kababayan na napiktuhan ng bagyo. Kayo po ang maging sandigan nila sa oras ng kawalan at takot. Ipagkaloob ninyo sa kanila ang kaligtasan, agarang tulong at panibagong pag-asa upang muling makabangon. Pagpalain ninyo ang mga tumutulong, ang mga nag-aabot ng kamay at mga naglilingkod sa mga nasalanta. Naway maghari ang pagkakaisa, malasakit at pag-ibig sa bawat Pilipino. Idinalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan, tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay
ng masa, inaangat ating wata.